loob ng 4 na dekada, naging bahagi si Danilo Boris Cruz ng makulay at glamorosong mundo ng showbiz. Ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya, isa sa mga higante ng pelikulang Pilipino. At kung tutuusin, isa na si Boris sa mga haligi ng industriya. Pero hindi po lahat ng haligi ay nananatiling matatag at nakatayo. Pasayero, simpleng-simple lang ang wheels sa bahay namin. Listen to me, I'll explain everything. Ipatong lang to at isampay to. Hindi ba't mas nakakainganing panuorin ang mga palabas kung may tunog ang mga ito? Tiyak mapapako tayo sa silent movies kung wala ang mga tulad ni Danilo na audio man sa mga pelikula. Ang audio man ang nagbabalanse at nagpapaliwanag na maganda ang boses ng mga artista na nag-uusap sa pelikula. Ngayon, bakit mahalaga? Ang pangit panoorin ng pelikulang nagsasalita na wala lumalabas na sound. In other words, the audio man is the one responsible of all the kind of sounds. Dahil sa talkies o audio sa pelikula, mas nagkakaroon ng buhay ang mga dialogo na dati binabasa lang sa subtitle. Isang Mang Danilo ang kilala sa larangang ito. Samut-saring pelikula na ang dumaan sa kanyang mga kamay at matatalinong tenga. Babaeng Hampas Lupa, Shake, Rattle and Roll 4, Magnifico, Hinugot sa Langit at Spirit Warriors. Singkulay ng kanyang mga ginagawang pelikula noon ang naging takbo ng kanyang karera bilang audioman sa Regal Films. 3 dekada na halos ang itinagal ni Mang Danilo at patuloy pa rin siya sa kanyang nakasanayang propesyon. Ngunit kahit gaano siya kagaling, hindi yun sapat para habang buhay na makapagtrabaho. Paano naramdaman mo? Parang maano yung mga ano ko. Parang maano yung ugat dito sa... Tapos na-stroke siya, nag-shooting siya sa Baguio. Ngayon, makalipas ang 10 taon mula nang iwan ang mundo ng pinilakang tabing, wala nang sapat na kabuhayan si Mang Danilo. Dahil sa mahinang pangangatawan at pagiging sakitin, hindi na niya kayang magbanat pa ng buto. Tila nawalan din ng saysay ang hirap niya sa pagpapaaral sa mga anak. 2 sa nakatatandang anak na babae, maagang nagsipag-asawa. Pero nitong huli, bumalik na lamang sa poder niya. Bit-bit ang mga anak dahil iniwan ng mga asawa. Di naman daw kaya ni Mang Danilo na tiisin ang mga ito, kaya agad niyang pinatawad at tinanggap. Napakadakila po nila kasi kahit katulad ko po, nagloko po ako sa pag-aaral. Nandiyan pa rin po sila para para palakihin po kami, gabayan, pati yung mga anak ko po. Muntik na ako magbitid sa dalawang dalawang panganay. Kasi nga ako, mga nag-scholar pa yan. Hindi naman ginagatas, medyo nakakamenos dahil nag-scholar. Pero dalawa ko sa barkada. Kung kaya't pasa ni Mang Danilo ang lahat ng responsibilidad sa kanyang mag-anak. Iniisip ko talaga lagi po ako nagdadasal pag gusto ko po, ako na po yung magtatrabaho talaga pag napalaki ko na po yung mga anak ko, hindi ko na po sila pagtatrabahuhin. Habang si Aling Jocelyn naman namamasukan bilang katulong na may buwan ng uwi lamang sa kanyang pamilya. Ang trabahong dati-rating nagdudulot sa kanya ng labis na kasiyahan, ngayon nagdadala na lang ng labis na kalungkutan. Tuwing makakakita raw kasi siya ng mga produksyon o shooting na gaya nito, gusto niyang maging bahagi uli nito. Talagang pagka yung may pinupuntahan ako, nakakita ako ng ganyan. Ninitigil talaga ako eh. Kasi nangihinayang din ako nung nawala ako eh. Hindi ako nagkasarap, hindi ako mag-aaral ng pelikula. Minsan, parang ako yung audio man eh.
Nga sabi nila sa akin, ba't hindi daw ako bumalik? Sabi ko, matanda na ako eh, baka hindi na po pwede. Baka malabo na ang mata ko, hirap na ako. Pero hindi lang edad ang kalaban ngayon ni Mang Danilo sa paggawa ng pelikula, kundi pati na rin ang makabagong teknolohiya. Sa audio, high-tech na ngayon. Hindi ko na makita yung mga meter nung digital. Ayon kay Mang Danilo, pilit siyang naghuhulog ng buwan ng kontribusyon sa Mowel Fund, ang institusyong gumagabay para sa tulad nilang wala na sa produksyon ng pelikula. Pero magtatagal pa ang kanyang pag-ani ng mga benepisyo dahil katiting lang ang pondo niya rito. Ito nga sa Mowel Fund, yun na lang parang inaasahan namin kasi pag may nangyari sa akin, o mawala ako sa mundo, parang may bibigay sila sa akin na yun, sa funeral. Kaya labag man sa kanyang kalooban, walang magawa kundi mangalakal si Mang Danilo. Ito na lamang kasi ang naisip niyang solusyon sa kumakalam na sikmura ng kanyang mga anak at apo. At sa pamumulot ng mga tira-tirang gulay na ito, nagkakaroon ng pansamantalang kaluwagan si Mang Danilo. Nung tatapon ng humahap sa palengke, may mga kamote, mga saging, ganyan, saba, yung matang saging. Kinukuha ko yun eh, para mga sirang pechay, yung piritoyo, ganyan. Ngayon, nakikita ko sa minsan, yung bang ganun. Tapos minsan pag umuwi ako, nakikita ko siya pupunta sa baturan. Dala-dala niya yung sako. Umiiyak ako, pero hindi ko pinapakita dahil gusto ko makita niya. Kaya ko. Sa tanghali, chichirya lang ang ulam ng kanyang mga anak at mga batang apo. Sa hapunan naman, ang mga batay ipinagtitimpla na lang ng na galing sa pinaghugasan ng bigas, pamalit sa gatas. Ang beses na talagang tanghali yung kanin, nakalagay sa plastic, tinapon yun, nugasan ko. Hindi pa naman siya panis yung nugasan ko, pinakain ko. Kinain namin yun. Yan ko, di pa naman panis eh. Mga kain nila yun, di alam nung ina. Hindi ko nasabi na gano'ng ginagawa ko. Sumisilip ang kaunting langit sa tuwing uuwi ang ina ng tahanan. Dala ni Aling Jocelyn ang katiting na sweldo na pambayad sa upa sa bahay at kuryente. Pero kamakailan lang, naputol na ang kuryente nila. At kapag kumpleto na ang pamilya, sa kanila pagsasaluhan ang hapunang ang sahog ay galing sa mga napulot ni Mang Danilo sa basurahan. May maliwanag pa bang bukas na naghihintay para sa kanila? Sir, may basurahan ko, no? Tumitapon. Trabaho mo, hindi linisin mo. Sa Mowel Fund, kung saan madalas bumibisita si Mang Danilo, magaganap ang isang pagbabalik tanaw. Kikilatisin namin kung ubra pa ang nalalaman niya bilang boomman sa pelikula. Kasi kung ito, baka kita. Ayan. Mukhang easy lang para kay Mang Danilo ang pakikinig sa nagaganap na shooting. Pero mukhang may bulilyaso. Hindi mo lang ba tayo dito, ha? Bakit? Andito si Kuya Danilo. At siya sa wish ko lang. Di akalain ni Mang Danilo na dumating na ang oras na matagal na niyang pinagdarasal. Hindi kanina kasi akala ko talaga yung shooting lang. Nanonood kami ng shooting. Tapos gumaganyan siya. Namimiss ko kami dati na pag gumaganyan siya, nandun ako na likod. Maraming salamat sa wish ko lang. Alis sa dami ng nibigyan tulong, isa na ako. At ngayon, isang magandang sorpresa ang naghihintay sa kanila. May uuwi na nila ang mga regalong ito. May bagong kutsyon, gas stove, samot-saring groceries at syempre, isang mobile tindahan para sa masipag na mag-asawa. Salamat talaga sa wish ko lang. Dahil ito na yung umpisa na bago na yung sitwasyon ng mga apo ko.
Kasi mas bata pang ano nila, yung mas maaga pa parang makakain sila ng gano'n yung galing sa basura. Hindi ako nagtatago talagang. Inaamin ko yan, galing dyan, pinapakain ko dahil wala silang pinibigay ng suporta. Dumating din ang ilang batikang direktor na nakatrabaho ng magiting na audioman. Bit-bit ang pagpapatunay sa naiambag ni Mang Danilo sa industriya ng pinilakang tabing. Ito ngayon, bibigyan ka ng plaque, Danilo. Present display of appreciation to Danilo Cruz in grateful appreciation for his invaluable service as audioman. Given this 14th day of April 2011 at Movie Workers Welfare Foundation Incorporated. Sa'yo to, Danny. Pakaingatan mo yan. Ang halaga niyan ay mas mahigit pa sa pera. Kasi yan ang pinaka matapremyo mo bilang magaling na soundman nung panahon na yun. Yun. Congratulations again. Maraming salamat dito. Siguro, titignan ko pa rin ito sa huling pagpikit ng mga mata ko. Talagang dito ako binuhay ng, ng industriya. Pero ang pinakamagandang balita, makakapag-aral na muli ang mga anak na siyang tanging hiling ni Mang Danilo sa amin. Kami po magbibigay ng 2 sertipiko sa 2 taong scholarship para sa inyong 2 anak. Sorry. Ika, Angelica. Maraming salamat siguro. Yung dasal ko siguro, siguro ang answered prayer ko na talaga. Nagbago man ang tono ng panahon para sa kanya, umaasa si Mang Danilo na ito na ang bagong melodya na sisimulan niyang pakinggan sa pagbabagong buhay nilang mag-anak. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako po si Vicky Morales. At ito po, ang wish ko lang. Yung nais, kaya mo makamtan ito dahil ika'y may pusong totoo. May sorpresang naghihintay sa'yo kaya't wag na wag. Wishes granted sa tulong ng Wish